Ng FIBA's Hagop Rule ay muling naging mainit na usapin sa mundo ng basketball. Lalo na sa kaso ni Jordan Clarkson at ang posibilidad pa na makapaglaro si Kyrie Irving para sa national team ng Australia. Mula sa mga paminsan-minsan na pagkakataon ng mga dual citizen players, may mga nagiging tanong ukol sa mga patakaran na ito at ang epekto nito sa mga players at kanilang mga bansa. Tila nga ba may hindi pagkakapantay-pantay sa mga pagkakataon ng mga players na gustong magrepresenta sa kanilang sariling bansa. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Hagop Rule at paano ito nakakaapekto sa ating mga atleta? Isa sa mga pinakamaingay at pinakamagandang halimbawa ng epekto ng Hagop Rule ay ang kaso ni Jordan Clarkson. Sa kabila ng pagiging legit na may dugong Pilipino, hindi siya pinayagang maglaro bilang local player para sa Gilas Pilipinas sa ilalim ng FIBA rules. Kahit na may mga dokumento at ebidensya na nagsasabing siya ay mayroong Philippine passport before 16 years old, ay hindi pa rin siya mabigyan ng pagkakataon. Maraming mga fans at eksperto ang nagtataka kung bakit hindi tinanggap ang kanyang aplikasyon, kung saan tila may kalabuan ang mga regulasyon tungkol sa mga dual citizen players pagdating dito sa FIBA rules. Minsan na ring lumabas sa social media ang isang larawan ng Philippine passport ni Clarkson nung siya'y bata pa. Ngunit ang malaking tanong ay kung ito ba talaga'y nakuha niya before turning 16 years old. Ito ang isang hindi pa malinaw na aspeto ng kaso, kaya't hindi pa rin mapagbigyan itong si JC sa kanyang nais na maging bahagi ng national team ng Pilipinas bilang isang lokal. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang issue na malalim ang ugat at nakakaapekto ito sa mga atleta sa ating bansa. At bukod nga ay JC, marami na ring mga players na may dugong Pilipino ang hindi mapayagan as a local dahil sa parehong patakaran. Yung ilan na nga lang dito ay dumaan na sa kanilang prime tulad nila Stan Hardinger and Stanley Pringle. Nariyan din itong si Remy Martin na baka nakakalimutan nyo na isa rin sa nagpakita noon ng interes na sanay siya'y makapaglaro sa Gilas Pilipinas. At nariyan nga rin ang tulad din nila Cedric Bearfield and Stephen Holt at napakarami pang iba. Samantala, habang ang issue ni Jordan Clarkson ay patuloy na pinag-uusapan at malay natin patuloy pa ring ipinaglalaban ng SBP, ay bago na namang usapin ang tila lumitaw ang posibilidad na makapaglaro itong si Kyrie Irving para sa national team ng Australia bilang isang lokal. Sa mga hindi nakakaalam, si Irving na isang kilalang NBA superstar ay ipinanganak sa Australia at ipinahayag nga na nais niyang maglaro para sa national team nito. Tila seryoso ang kampo ni Irving na isulong ang kanyang aplikasyon para maging bahagi ng Australian national team at may mga papeles na isinasaayos para dito. At by the way, despite yan ng pagiging parte ni Kyrie Irving sa Team USA noong 2014 FIBA World Cup at 2016 Rio Olympics. Ang pangarap ni Kyrie na maging bahagi ng Australia ay nagbibigay diin sa isang malaking tanong tungkol sa mga patakaran ng FIBA. Kung magkakaroon ng pagkakataon si Irving na maglaro para sa Australian national team bilang isang lokal, ito'y magbibigay daan sa isang hindi pantay na sitwasyon sa pagitan ng mga manlalaro ng Pilipinas at ng ibang bansa. Kasi oo, sa Australia naman talaga pinanganak itong si Kyrie, pero naglaro na kasi ito para sa Team USA at for 2 international competitions pa yon. Sa kabilang banda, sa pagkakaiba naman nila Kyrie at JC sa kanilang sitwasyon, ay ang pagiging dual citizen ni Kyrie Irving ay tila may mas malakas at mas malaking bahagi sa kanyang argumento. Ayon sa naging pahayag nito, hindi lang siya basta-basta Australian citizen, kundi isa rin siyang lumaki at nanirahan sa Australia noong siya'y kabataan. Bukod pa rito, ang kanyang ama ay isang basketball player din na naglaro sa Australia, kaya't malalim ang kanyang ugnayan sa bansang ito. Sa ganitong mga credential, mas malakas ang kanyang kaso
kumpara kay JC na patuloy pa ring nahihirapan dahil sa komplikadong dokumento at proseso ng FIBA. Habang ang sitwasyon ni Irving ay nagiging usapin sa Australia, ang mga fans at eksperto naman sa Pilipinas ay patuloy na umaasa na magkakaroon pa rin ng pagkakataon si Jordan Clarkson na makapaglaro para sa Gilas Pilipinas bilang isang lokal. Marami ang naglalabas ng opinyon na hindi ito makatarungan at kailangan ng FIBA na magbago na ng kanilang pananaw sa mga ganitong sitwasyon. Hindi makatarungan para sa mga players na gustong magbigay ng kanilang talento at magrepresenta sa kanilang bansa, ngunit nahihirapan pa rin dahil nga sa mga rules na ito. Sa ngayon, isang malaking tanong ang pag-a-apply ni Kyrie Irving sa Australia. Kung ito'y magtatagumpay, maaring magbigay daan pa ito sa iba pang mga players na mayroong dual citizenship na maglaro para sa kanilang mga pinagmulan. Gayunpaman, ito'y magbibigay din ng mga tanong tungkol sa ilang katarungan at pagkakapantay-pantay sa mga international na patakaran ng FIBA. Sumatotal hanggang sa ngayon, patuloy pa nga rin ang debate kung paano magiging makatarungan ang mga patakaran ng FIBA sa mga dual citizen players na sana ay tuluyan na nga ring matanggal itong hagop rule. At ang sitwasyon nga nitong si Jordan Clarkson ay isang malaking halimbawa lang sa mga hadlang na nararanasan ng mga manlalaro sa kanilang mga pangarap na makapaglaro para sa kanilang national team.